Hello! Summer na ang buong Pilipinas kahit napakainit na yung panahon. Pero ngayon ay meron tayong gagawin na repotting ng ating bougainvillea. Okay mga kaprobinsya, bago nating umpisahan, konting paumanhin na lang, medyo maingay ang ating paligid kasi nga maraming mga nangangampanya. Kaya pagtiyagaan na lang po natin. Bale, heto nga mga kaprobinsya, yung ating irerepat. Ito po ang tawag natin sa kanya ay Star Purple. Ganyan po kagandang Star Purple. Yan. Medyo hindi ko na po kasi gusto yung kanyang paso kasi yan na yung matagal na paso niya. Kaya since inuunti-unti natin silang pagandahin kaya ililipat natin ngayon sa magandang paso. Ayan, so tignan muna natin itong ating ililipat na Star Purple. Kaya mga kaprobinsya, panoorin yung mabuti itong video na ito dahil maraming tips akong ibabahagi sa inyo. Bago tayo magpatuloy mga kaprobinsya ay sana paki-visit nyo rin yung ating Facebook page. Yan po, Daddy Bert. Yan. So paki-follow po at marami din tayong mga short videos diyan na nag-share din ako ng mga tips para sa ating mga bougainvillea. Thank you. Okay mga kaprobinsya, umpisahan na natin. Number 1 na kailangan yung tandaan kapag tayo ay magre-repat, lalong-lalo na kapag ang ating bougainvillea ay blooming katulad nito, ay kailangan ang lupa ay eto, tuyong-tuyo, tuyong-tuyo bago natin siya itra-transfer. Kasi kapag ito ay medyo basa tsaka natin siya ililipat, medyo magkakaroon siya ng konting reaction. Pwedeng tumamlay, pwedeng malanta yung buong mga bracts niya o kaya yung pagka-blooming niya, mahuhulog yung mga bulaklak niya kapag ganon. Kaya mas mainam talaga na dapat ay tuyo yung lupa. Okay, yung pangalawa, yung pagtatanggal natin itong bougainvillea dito sa lupa. Heto, medyo mahirap tanggalin Kaya ang pwede natin gawin dito ay pwede lang naman na parang aalog-alugin mo lang ng konti. Yan. Ganun lang. Make sure na walang ugat na tumatagos dito kasi yun yung nagpapahirap sa pagtanggal, Ayun. So, ganun lang. So, konting alog-alog lang, then pwede na siyang tanggalin. So, ganun. Number 3, syempre kailangan natin tanggalin yung mga ugat na sobra-sobra na. Kasi kapag sobra-sobra na rin yung ugat niya, medyo hindi siya gaanong masipag mamulaklak. Kaya, tanggalan natin. So, kailangan meron kayong ganito. So, ganun lang. Lalong-lalo na kapag blooming naman, ang tatanggalin lang natin yung mga kusang natatanggal. Huwag muna tayong magputol, So, ayan, natanggal ko na. Now, yung pang-apat natin. Ang pang-apat natin ay konsiderasyon sa paso. Yung paso natin ay, yan, kung tinignan nyo, medyo parehas lang sila. So, kung gusto nyong i-maintain yung ganong size ng bougainvillea natin, gamitin tayo ng paso na halos kaparehas lang. Kasi yung bougainvillea natin ay medyo malaki. Ayan. Kaya kailangan din niya ng relative yung size ng paso na gagamitin natin. Hindi pwedeng napakaliit at hindi rin pwede na sobrang laki. Okay, number 5, yung paglalagay natin ng lupa. Since malaki yung bougainvillea na itatanim natin, pwede natin i-consider ang paglalagay ng mga bato sa pinaka-bottom ng ating paso para bumigat ng konti at hindi siya matutumba later on. So, katulad nito, lagyan natin ng bato-bato. Ayan. Then, kapag ready na yung paso, syempre, doon na tayo sa number 6, yung ating lupa. Sa lupa naman, di naman gaanong sensitive ang bougainvillea. Wag ka lang gumamit ng lupa na medyo clay o kaya medyo malagkit o kaya medyo matigas. As long as yung lupa mo ay sandy loam, ibig sabihin medyo mabuhangin, pwedeng lagyan ng ipa, so pwede yun sa kanila. So ito yung gagamitin natin. Yan, yung mga lupa dito medyo recycle lang din, yung pinagtanggalan natin kanina, tsaka yung mga dati, ayan tignan nyo, medyo mabuhangin yung lupa, tsaka sandy loam talaga siya. So pag ganitong lupa, okay na okay sa kanila. Ayan, kung mapapansin nyo, tinabunan lang natin yung medyo bato-bato nya. Then, pwede na natin ilagay yung ating bougainvillea. So, hanap natin siya
ng magandang pagkakapwesto. So pwede sigurong pag ganito, no? Or pwede rin pag ganon. So medyo ano lang kasi imbalance kapag kaganyan, baka matumba. Pero subukan pa rin natin, parang mas bagay sa kanya yung ganito. No, yan. So pag nahanap na natin yung kanyang magandang pwesto, tsaka na natin siya dadagdagan ng lupa. Tapos kung marami naman kayong mga bato-bato na maliliit, pwede rin lagyan ng batong maliliit dito sa pinakaibabaw ng ating lupa sa ating baso. Okay. At syempre yung pinakalas na gagawin natin dito ay ang pag-trim pa rin. Yes, kailangan pa rin nating i-trim down yung mga unwanted na sanga para mas maganda ang itsura ng ating bougainvillea. Okay. Heto nga, at kung mapapansin ninyo ay may mga sanga-sanga tayong sumosobra-sobra. So ayan, pwede nating putulin tong mga to gamit ang gunting o kaya ang pruning shears. Itong mga nasa loob na sanga na hindi na nasisikatan ng araw, hindi na sila nakakatulong, no, sa pagpapadami ng mga bulaklak, kundi kaagaw pa nila sa pagsipsip ng mga soil minerals o kaya mga requirement na kailangan ng ating bougainvillea sa pagpapalabas ng kanyang mga mas maraming bulaklak. Kaya pwede natin silang tanggalin. At syempre mga kaprobinsya, hindi nawawala ang pagdidilig. So didiligan na natin. Ayan. Okay. So ganoon, diligan mo lang ng marami. Anyway, mabubuhos naman lahat yan o kaya tutulo naman yung lahat yan. Ganun lang kasimple mga kaprobinsya yung mga step by step na kailangan yung tandaan para sa matagumpay na pagre-repat ninyo ng mga bougainvillea. Lalong-lalo na kapag kaganitong blooming. Okay, kung marami kayong natutunan sa ating video for today, ay sana huwag kalimutang i-like ang video. At syempre kapag hindi ka pa nakasubscribe, ay syempre mag-subscribe ka na rin at i-share itong video na ito sa mga kakilala mong nag-aalaga din ng mga bougainvillea. Thank you so much mga kaprobinsya, and sana subaybayan nyo pa ang ating mga susunod pang mga videos.